Sa bayan ng San Roque, nakatira si Mang Berto kasama ang kanyang asawa na si Aling Marta at 3 anak na sila Nena, Boyet, at Linda. Ang kanilang munting bahay ay may maliit na bakuran kung saan nag-aalaga si Mang Berto ng mga tilapia, manok, at ilang kambing. Ang simpleng pamumuhay nilang ito ay puno ng pag-asa ngunit hindi sapat upang tuluyang makaahon sa kahirapan. Isang umaga, habang pinapakain ni Mang Berto ang mga tilapia sa kanilang palaisdaan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga alalahanin. Sana'y lumaki na kayo ng mabilis, bulong niya sa mga isda, umaasa na ang susunod na ani ay magdudulot ng mas malaking kita para sa kanyang pamilya. Sa loob ng bahay, si Aling Marta ay abala sa pagluluto ng agahan. Ang bawat kilos niya sa kusina ay may halong pag-aalala habang sinisikap niyang maghain ng masustansyang pagkain gamit ang limitadong sangkap. Berto, paano kung hindi pa rin tayo makaahon sa kahirapan? Tanong ni Aling Marta habang naglalagay ng kanin sa mga plato. Tuloy lang tayo Marta, hindi tayo dapat panghinaan ng loob, sagot ni Mang Berto, pinipilit panatilihing matatag ang kanyang tinig. May mga manok at kambing pa naman tayo na maaaring pagkakitaan. Pumasok si Nena, ang kanilang panganay, dala ang mga itlog na kakakuha niya sa kulungan ng manok. Tay, Nay, magagamit natin itong mga itlog para sa agahan bukas, sabi niya, ibinaba ang basket sa mesa. Salamat anak, sabi ni Aling Marta, ngumiti sa kanyang anak. Sumali sa kanilang pag-uusap si Boyet, galing sa pagkuha ng mga sariwang damo para sa mga kambing. Tay, naisip ko, baka pwede tayong magdagdag ng produkto mula sa kambing, tulad ng gatas o keso. Baka mas lumaki ang kita natin. Tama ka Boyet, isang magandang ideya yan. Pag-aaralan natin kung paano ito maisa sa katuparan, sagot ni Mang Berto, na sa wakas ay nakaramdam ng kaunting pag-asa. Si Linda naman, ang bunso, ay lumapit dala ang kanyang mga drawing. Tay, nag-drawing ako ng plano para sa mas malaking kulungan ng manok at kambing, sabay abot ng mga drawing kay Mang Berto. Ang galing mo Linda, puri ni Mang Berto. Ito ang mga kailangan natin, mga bagong ideya at pag-asa. Sa pagtatapos ng kanilang agahan, napuno ng tawanan at kwentuhan ang munting kusina. Sa kabila ng mga hamon, ramdam ni Mang Berto at ng kanyang pamilya ang lakas na dala ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang araw-araw nilang pagsisikap ay puno ng mga pangarap na unti-unting makakamit, sabay-sabay bilang isang pamilya. Isang hapon, matapos ang masinsinang pagpapakain sa kanyang mga alaga, napagdesisyonan ni Mang Berto na kumuha ng maikling pahinga mula sa pang-araw-araw na gawain. Wala pang 1 kilometro mula sa kanilang bahay ay may isang gubat, isang lugar kung saan madalas niyang pinapawi ang pagod at pagkabahala. Dala ang malalim na pangangailangan na makahanap ng kapayapaan at mga sagot, nagtungo siya sa gubat upang magpalipas ng oras at mag-isip ng solusyon sa kanilang mga problema. Habang naglalakad siya sa masukal na landas, ang mga tunog ng kalikasan, ang huni ng mga ibon, ang pagsayaw ng mga dahon sa hangin, at ang kaluskos ng mga hayop, ay dahan-dahan nagpagaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalayo sa kanya sa bigat ng kanyang mga alalahanin. Kung maari lang sana, magdala ng kasaganaan ang bawat dahon dito sa gubat para sa aking pamilya, bulong ni Mang Berto sa hangin. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Mang Joel, isang retiradong guro na ngayon ay nakatira malapit sa gubat. Kilala si Mang Joel sa kanyang karunungan at pagiging malapit sa kalikasan. Mang Berto, ano ang nagdala sa iyo rito sa oras ng pagtatrabaho? Tanong ni Mang Joel, na may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Mang Joel, naisip ko lang magpahangin. Medyo mabigat ang loob ko ngayon dahil sa hindi magandang takbo ng aming kabuhayan, pag-amin ni Mang Berto, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa pag-aalala. Ang buhay nga naman ay tunay ngang maraming hamon, tugon ni Mang Joel habang inaayos ang kanyang sombrerong yari sa dahon. Ngunit tandaan mo Berto, na kung saan may hamon, may oportunidad din. Tingnan mo itong gubat, bagamat tila magulo at walang ayos, bawat bahagi nito ay may ginagampanan at layunin. Baka kailangan mo lang tuklasin ang iba pang mga pagkakataon na maaaring hindi mo pa nasusubukan. Napaisip si Mang Berto sa sinabi ni Mang Joel. May punto ka Mang Joel. Marahil ay kailangan ko ngang maghanap ng ibang paraan o bagong ideya para mapabuti ang aking palaisdaan. Oo at huwag kang matakot humingi ng tulong. Maraming tao sa ating komunidad ang may alam sa iba't ibang larangan. Baka makatulong sila sa iyo,
Dagdag ni Mang Joel, habang itinuturo ang isang landas patungo sa mas luntiang bahagi ng gubat. Magandang ideya yan. Salamat Mang Joel. Sa inyong payo, pakiramdam ko'y nabigyan ako ng bagong pag-asa, sabi ni Mang Berto, ang kanyang puso ay bahagyang gumaan. Nagpaalam si Mang Berto kay Mang Joel na may bagong sigla at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, ngayon ay may dalang bagong perspektibo at mga posibilidad. Ang simpleng paglalakad sa gubat ay hindi lamang naging isang paraan para makapagpahinga, kundi naging daan din para sa mga bagong ideya at solusyon na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Habang naglalakad si Mang Berto sa masukal na bahagi ng gubat, nakarinig siya ng mahihinang ungol na tila nagmumula sa ilalim ng makapal na damuhan. Napahinto siya, ang kanyang mga tenga ay nakatutok sa pinanggagalingan ng tunog. Sa pagitan ng mga sanga at dahon, nakita niya ang isang maliit na nilalang na nakahandusay. Ang katawan nito ay bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Lumapit si Mang Berto ng dahan-dahan, pinipigilan ang kanyang paghinga upang hindi magulat ang nasugatang nilalang. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang duwende, hindi hihigit sa isang talampakan ang taas, may suot na sira-sirang damit at may sugat sa binti na tila kagagawa ng patibong sa gubat. Kaawa-awang nilalang, sino ang may gawa nito sa iyo? Bulong ni Mang Berto habang dahan-daang inaalis ang mga dahon na nakatabon sa duwende. Napatingin ang duwende sa kanya, ang mga mata nito'y puno ng takot at paghihirap. Tulungan mo ako, mahina nitong sabi. Hindi nagdalawang isip si Mang Berto. Maingat niyang binuhat ang duwende, sinigurado na hindi madadagdagan ang sakit na nararamdaman nito. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dadalhin kita sa aming bahay para magamot ang iyong mga sugat. Sa kanilang paglalakad pa uwi, nagsimula ng magkwento ang duwende. Ako'y si Ginhawa, mula sa tribo ng mga duwende sa kagubatang ito. Nahuli ako ng mga bitag na iniwan ng mga di kilalang mga ngaso. Salamat sa iyong tulong, mabait na tao. Berto ang pangalan ko, Ginhawa. At huwag kang magpasalamat, nararapat lang na matulungan ka, sagot ni Mang Berto, habang binabagtas ang landas pauwi. Pagdating sa bahay, ipinakilala ni Mang Berto si Ginhawa kay Aling Marta at sa mga bata. Sa kabila ng pagtataka at bahagyang takot, mabilis silang kumilos upang maghanda ng mga kagamitan para sa paggamot. Si Aling Marta, na may kaalaman sa paggamot gamit ang mga halamang gamot, ay maingat na nilinis ang sugat ni Ginhawa gamit ang tubig na may halong asin. Huwag kang mag-alala Ginhawa, ako'y may alam sa mga halamang gamot na makakatulong sa iyong paggaling, paliwanag ni Aling Marta habang inilalapat ang dinikdik na dahon ng malunggay sa sugat. Habang ginagamot, hindi mapigilan ni Ginhawa ang mapaluha hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa pasasalamat. Kayo'y mga tunay na kaibigan. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan sa akin. Sa gabing iyon, habang si Ginhawa ay nakahiga sa isang munting kama na ginawa mula sa lumang kahon, pinagmasdan siya ni Mang Berto at ng kanyang pamilya. Nadama nila ang isang kakaibang koneksyon sa maliit na nilalang na ito, isang pakiramdam ng pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Sa mga oras ng pagtulong sa isang nangangailangan, natuklasan ni Mang Berto ang isang bagong bahagi ng kanyang sarili, ang kanyang malasakit sa iba, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa ibang nilalang ng kagubatan. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa paggaling ng isang sugatang duwende kundi pati na rin ang paghilom ng kanyang sariling espiritu, sa pagtuklas na sa kabila ng kahirapan, may puwang pa rin para sa pagtulong at kabutihan. Pagkagaling ng mga sugat ni Ginhawa, isang umaga, tinawag niya si Mang Berto sa labas ng kanilang bahay kung saan nakaparada ang isang lumang kariton. Mang Berto, bilang pasasalamat sa iyong kabutihan at sa pag-aalaga sa akin, nais kong ibigay sa iyo ang drum na ito ng mahiwagang feeds, sabi ni Ginhawa, habang itinuturo ang isang makulay at lumang drum sa kariton. Talaga, anong mahika meron ito? Tanong ni Mang Berto, habang pinagmamasdan ang lumang drum na may kakaibang mga simbolo. Ito ay hindi nauubusan ng feeds, basta't hayaan mong magpahinga ito ng 3 oras matapos ang bawat paggamit. Maaari nitong pabilisin ang paglaki ng iyong mga tilapia at iba pang alaga, paliwanag ni Ginhawa. Hindi makapaniwala si Mang Berto sa kanyang naririnig. Talaga, ito'y tunay na isang kahanga-hangang regalo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan Ginhawa. Walang anuman Mang Berto. Ito ay maliit na bagay kumpara sa iyong ginawa para sa akin, sabi ni Ginhawa na may ngiti. Subukan natin ito ngayon para makita mo ang kapangyarihan ng feeds.
Agad na pinuntahan ni Mang Berto at ginhawa ang palaisdaan sa likuran ng bahay. Binuksan ni Mang Berto ang drum at kumuha ng kaunting feeds, saka ito inihagis sa tubig. Agad-agad, kinain ng mga tilapia ang mahiwagang feeds. Habang pinagmamasdan nila ang mga isda, nag-usap sila tungkol sa posibleng pagbabago na dala ng mahiwagang drum ng feeds. Mang Berto, sa tulong nito, maaaring hindi ka na muling mag-alala tungkol sa pagkain para sa iyong mga alaga, sabi ni Ginhawa. Ito'y magiging malaking tulong talaga. Salamat Ginhawa. Sana'y mabayaran ko ang iyong kabutihan balang araw, tugon ni Mang Berto. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang pinakamagandang paraan para magpasalamat ay ipamahagi ang biyayang ito. Tulungan mo rin ang iba, tulad ng pagtulong mo sa akin, sabi ni Ginhawa, na tila ba ito ay isang paalala ng tunay na kahulugan ng pagtutulungan. Sa mga sumunod na araw, namangha si Mang Berto sa bilis ng paglaki ng kanyang mga tilapia. Ang kanyang pamilya at ang ibang magsasaka sa nayon ay napansin ang kakaibang sigla at laki ng kanyang mga alaga. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Aling Marta sa kanilang sofa, pinag-uusapan nila ang biglaang pagbabago sa kanilang buhay. Marta, tila ba ito na ang sagot sa ating mga panalangin, sabi ni Mang Berto, hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Oo nga Berto, ngunit tandaan natin ang payo ni Ginhawa. Gamitin natin itong biyayang ito hindi lang para sa atin kundi para sa ikabubuti ng lahat, paalala ni Aling Marta, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng kapwa. Ang gabing iyon, habang ang buwan ay mataas sa langit, ang puso ni Mang Berto ay puno ng pasasalamat at mga pangarap hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong nayon. Ang mahiwagang drum ng feeds ay hindi lamang nagdala ng pag-asa sa kanilang bahay kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Ilang linggo matapos gamitin ang mahiwagang feeds mula kay Ginhawa, napansin ni Mang Berto ang kahangahangang pagbabago sa kanyang mga tilapia. Ang mga isdang dating mabagal lumaki ay ngayon ay tila lumalaki sa bawat araw na dumadaan, at ang munting palaisdaan sa kanilang bakuran ay naging siksikan. Isang umaga, habang pinapakain niya ang mga isda, napansin niya ang kapansin-pansing laki ng mga ito. Marta, halika at tingnan mo ang laki ng mga tilapia, sigaw ni Mang Berto mula sa likod ng bahay. Dali-daling lumabas si Aling Marta, dala ang basket ng labada. Napatitig siya sa palaisdaan, at napanganga sa nakita. Diyos ko Berto, parang kailan lang kaliliit lamang nila, ngayon ay halos hindi na magkasya sa palaisdaan. Oo nga, kailangan na nating isipin ang pagpapalawak ng palaisdaan. Hindi ko inakalang napakabilis ang epekto ng feeds, sabi ni Mang Berto, puno ng pagtataka at kasiyahan. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan ang buong pamilya upang palakihin ang palaisdaan. Si Boyet ay tumulong sa paghuhukay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisikap, halos doble na ang laki ng palaisdaan. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng unang ani mula sa pinalawak na palaisdaan. Inanyayahan ni Mang Berto ang ilang lokal na mga ngalakal upang tingnan ang kanilang ani. Magandang umaga Mang Berto, narinig namin na mayroon kang kakaibang ani ngayon, bati ni Mang Cardo, isa sa mga ngalakal, habang lumalapit siya kasama ang iba pa. Magandang umaga din Mang Cardo. Oo, tingnan ninyo ang laki ng mga tilapia, proud na ipinakita ni Mang Berto ang ani. Nakita ni Mang Cardo at ng iba pang mga ngalakal ang mga tilapia at halos hindi sila makapaniwala sa laki ng mga ito. Ito ang pinakamalalaking tilapia na nakita ko sa buong buhay ko, Mang Berto. Magkano ang bawat kilo? Tanong ng isang mga ngalakal. Mas mataas ng kaunti sa karaniwan. Pero sigurado akong masisiyahan ang inyong mga suki sa kalidad ng mga ito, tugon ni Mang Berto, sabay ngiti. Walang atubiling bumili ang mga ngalakal ng maraming kilo ng tilapia, at sa loob ng ilang oras, halos naubos ang kanilang stock. Ang kita na kanilang nakuha ay higit pa sa inaasahan. Pagkatapos ng pagbenta, umupo ang pamilya sa ilalim ng puno sa tabi ng palaisdaan, pinag-uusapan ang nangyari. Hindi ako makapaniwala sa laki ng kita natin ngayon Marta, sabi ni Mang Berto, hindi maitago ang kanyang tuwa. Totoo nga Berto, pero tandaan natin ang paalala ni Ginhawa, na gamitin ang biyayang ito para sa kabutihan, sagot ni Aling Marta, palaging handang paalalahanan ng asawa sa mga mahahalagang bagay. Oo tama ka, plano kong magtabi ng parte ng kita para sa pagpapalaki ng palaisdaan at ang iba naman ay para sa pag-aaral ng mga bata. Gusto ko ring magbigay ng tulong sa ating simbahan, pagbabahagi ni Mang Berto ng kanyang mga plano.
Napuno ng pag-asa at pasasalamat ang kanilang mga puso habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagdala ng material na yaman kundi pati na rin ang pagtibayin ng kanilang pananampalataya sa kabutihan, kasipagan, at sa pagiging bukas palad. Matapos ang sunod-sunod na masaganang ani mula sa mahiwagang feeds na ibinigay ni Ginhawa, napansin ni Mang Berto na hindi na sapat ang espasyo ng kanilang munting palaisdaan para sa mabilis na lumalaking mga tilapia. Dahil dito, nagpasya siyang palawakin ang palaisdaan at bumili ng karatig na lupa upang mapalaki ito hanggang 5 ektarya. Isang umaga, habang naghahanda sila ng almusal, binanggit ni Mang Berto ang kanyang plano kay Aling Marta. "Marta, sa tingin ko kailangan na nating palakihin ang palaisdaan. Nakausap ko na si Mr. De La Cruz at pumayag siyang ibenta sa atin ang lupa sa tabi ng ating palaisdaan." Si Aling Marta, habang naglalagay ng tinapay sa mesa ay tumugon, "Tama yan, Berto. Pero, alam mo namang hindi natin ito magagawa kung tayo-tayo lang. Kailangan natin ng tulong para sa paghuhukay at paggawa ng mga bagong fish pond. Oo, nagplano na akong kumuha ng mga trabahador. Nakausap ko na si Mang John, at handa siyang tumulong kasama ang ilan pang mga kalalakihan sa ating barangay," sagot ni Mang Berto. Nang simulan ng proyekto, maaga pa lamang ay dumating na si Mang John at ang kanyang koponan. Sama-sama silang nagtulungan upang sukatin ang lupa at maghukay ng mga bagong fish pond. Si Nena, Boyet, at Linda ay tumulong rin sa abot ng kanilang makakaya, mula sa pagdadala ng mga gamit hanggang sa pag-aalaga ng mga anak ng mga trabahador. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga, nagkaroon ng pagkakataon si Mang Berto na makausap ng masinsinan si Mang John. "Mang John, malaki ang pasasalamat ko sa inyo at sa inyong koponan. Hindi ko inaasahang ganito kadali ang pag-usad ng paggawa, Mang Berto, walang anuman yon. Nakita namin na mabilis umunlad ang inyong negosyo, at masaya kami na maging bahagi ng inyong tagumpay. Alam namin na kapag lumago pa ang inyong palaisdaan, marami sa amin ang makikinabang din," sagot ni Mang John, habang nakangiti. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nabuo ang mga bagong fish pond at napuno ng tubig. Nang matapos ang proyekto, tumingin si Mang Berto sa kanyang pinalawak na palaisdaan, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, sinabi ni Mang Berto sa kanyang pamilya, "Dahil sa tulong ng lahat, lalo na ng ating mga kapitbahay, lumago ang ating negosyo. Mahalaga na hindi lang tayo ang umunlad, kundi pati na rin sila. Plano kong magbigay ng bonus kay Mang John at sa kanyang koponan bilang pasasalamat." Sumang-ayon si Aling Marta, "Tama ka, Berto. Mahalagang ibalik natin ang biyayang natanggap natin. At sana, sa ating munting paraan, makatulong tayo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat isa sa ating komunidad." Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga tilapia na lumalangoy sa bagong palaisdaan, nadama ni Mang Berto at ng kanyang pamilya ang tunay na kahulugan ng tagumpay, hindi lamang sa paglago ng kanilang negosyo kundi sa pagbibigay ng oportunidad at pag-asa sa iba. Habang patuloy na umuunlad ang palaisdaan ni Mang Berto, dumating ang kanyang matagal na kaibigan na si Mang Sol, na dala-dala ang kanyang mga personal na suliranin. Nawalan ng trabaho si Mang Sol at nangangailangan ng tulong. Kilala siya ni Mang Berto bilang isang masipag ngunit paminsan-minsang bugnutin na kaibigan. Sa kabila ng alinlangan, nagpasya si Mang Berto na bigyan si Mang Sol ng pagkakataon na makabangon muli sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga bagong palaisdaan. "Mang Sol, alam kong mahirap ang iyong kalagayan. Kailangan ko ng karagdagang tauhan sa aking palaisdaan. Baka gusto mong sumali at magtrabaho dito," alok ni Mang Berto, umaasa na makakatulong ito sa kaibigan at makakapagbigay sa kanya ng bagong simula. Lubos ang pasasalamat ni Mang Sol, ngunit sa kanyang puso ay may tinitimping pagkainggit sa tagumpay na tinatamasa ni Mang Berto. "Salamat, Berto. Malaking tulong ito. Pangako gagawin ko ang makakaya ko," tugon niya, ngunit may iba siyang binabalak na hindi alam ng kanyang matalik na kaibigan. Sa loob ng ilang linggo, maayos ang pagtatrabaho ni Mang Sol, ngunit sa kanyang isipan ay gumugulo ang inggit. Isang gabi, dinala ni Mang Sol ang ilang malalaking hito mula sa kanyang lihim na pinagkukunan. Sa kanyang paniniwala, kung mababawasan ang produksyon ng palaisdaan, maaaring mawalan ng tiwala ang mga kliyente kay Mang Berto at baka isipin nilang hindi na ito kasing epektibo ng dati.
Dahan-daang inilagay ni Mang Sol ang mga hito sa mga bagong palaisdaan kung saan maraming maliliit na tilapia. Ang mga hito ay agad na nagsimulang kainin ang maliliit na tilapia, na nagdulot ng malaking pinsala sa stock ng palaisdaan. Ilang araw ang lumipas, napansin ni Mang Berto ang pagbaba ng bilang ng mga tilapia sa kanyang mga bagong fish pond. Nagtaka siya at agad na nagsagawa ng inspeksyon. Laking gulat niya nang matuklasan ang mga malalaking hito sa tubig. Hindi ito karaniwan. Paano nakapasok ang mga hitong ito dito? Bulong ni Mang Berto sa kanyang sarili habang sinusuri ang palaisdaan. Dala ng kanyang pag-aalala, nagpatawag siya ng pulong kasama ang lahat ng kanyang mga trabahador, kabilang si Mang Sol. May napansin ba kayong kakaiba o may nakitang naglagay ng ibang isda sa mga palaisdaan? Tanong niya, umaasang makakakuha ng kasagutan. Lahat ay umiling, kabilang na si Mang Sol na nagkukunwaring walang alam. Baka may nakalusot, Mang Berto. Mahirap talagang bantayan ang lahat lalo na sa gabi, sagot ni Mang Sol, pinapanatili ang kanyang inosenteng mukha. Nagdesisyon si Mang Berto na magdagdag ng ilaw sa paligid ng mga palaisdaan upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, mapagbantay ang lahat, at si Mang Berto ay nagsimulang masusing pag-aralan ang lahat ng posibilidad upang malaman ang tunay na nangyari. Ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang palaisdaan at kabuhayan ay lalong umigting sa harap ng pagsubok na ito. Si Mang Noli, isa sa kanyang pinakamatapat na tauhan, ay binigyan ng espesyal na tungkulin na magbantay tuwing gabi. Isang tahimik na gabi, habang nagpapatrolya si Mang Noli, napansin niya ang isang anino na gumagalaw malapit sa isa sa mga bagong palaisdaan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, dahan-dahan niyang nilapitan ang lugar, pilit kinikilala ang tao mula sa kadiliman. Habang papalapit, nakilala niya ang tao, ito ay si Mang Sol, na may dalang sako. Sa dilim, binuksan ni Mang Sol ang sako at nagsimulang maglagay ng malalaking hito sa palaisdaan. Mang Sol, anong ginagawa mo? Sigaw ni Mang Noli, boses niya'y halo-halo ang galit at pagkabigla. Napalingon si Mang Sol, halata ang pagkataranta. Noli, nag-iinspeksyon lang. May problema kasi sa tubig palusot niya, pilit itinatago ang sako. Huwag mo akong gawing tanga, Mang Sol. Alam ko ang nakita ko. Bakit mo nilalagyan ng hito ang mga palaisdaan? Alam mo bang makakasira yan sa mga tilapia? Tanong ni Mang Noli, hindi nagpapalin lang sa malabong paliwanag. Napabuntong hininga si Mang Sol, alam niyang wala na siyang lusot. Pasensya na, Noli. Nagkamali ako. Inggit lang talaga. Akala ko, basta. Nagkamali ako. Dali-dali siyang nagpasyang dalhin si Mang Sol diretso kay Mang Berto para harapin ang sitwasyon. Pagdating nila sa bahay ni Mang Berto, agad nilang ginising ang may-ari ng palaisdaan. Mang Berto, nahuli ko si Mang Sol na naglalagay ng hito sa mga palaisdaan, diretsahang balita ni Mang Noli. Nakatitig si Mang Berto kay Mang Sol, halo ang galit at pagkadismaya sa kanyang mukha. Sol, bakit? Bakit mo sisirain ang tiwalang ibinigay ko sa'yo? Mali ang ginawa ko, Berto. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Naiinggit ako sa tagumpay mo, pero mali ang paraan ng paghawak ko sa damdaming yon. Pag-amin ni Mang Sol, mukhang taos-puso ang pagsisisi. Pinag-isipan ni Mang Berto ang dapat niyang gawin. Matapos madiskubre ang pagtatraidor ni Mang Sol, si Mang Berto ay nagpasyang kumilos agad. Sa kabila ng bigat sa kanyang puso, alam niyang kinakailangang magdesisyon para sa kapakanan ng kanyang palaisdaan at ng kanyang pamilya. Sa harap ng kanyang mga tapat na trabahador at ng kanyang pamilya, kinumpronta niya si Mang Sol. Ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng tensyon at emosyon. Mang Sol, hindi ko inaasahan na gagawin mo ito sa akin, mahina ngunit mariin ang tono ni Mang Berto. Binigyan kita ng pagkakataong makapagsimula ulit, ng trabaho ng kailangan mo. Bakit mo ginantihan ng kasamaan ang kabutihan ko? Si Mang Sol, na ngayon ay namumutla at nanginginig, ay nakayuko lang, halatang nahihiya at nagsisisi. Mang Berto, wala akong masabi. Nagpadala ako sa inggit, mali ang ginawa ko, humihingi ako ng tawad. Humingi ka man ng tawad, Sol, nagdulot ka na ng pinsala. Hindi lang sa aking palaisdaan kundi pati na rin sa tiwala na binigay ko sa iyo, sagot ni Mang Berto. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng malalim na pagkadismaya. Tumayo si Mang Berto, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa galit. Dahil sa ginawa mo, wala na akong ibang magagawa. Kailangan mo nang umalis, Mang Sol.
Si Mang Sol, bagamat tila gusto pang magpaliwanag, ay walang nahanap na mga salitang makapagbabago sa isip ni Mang Berto. Dahan-dahan siyang tumango, saka tumalikod, at umalis na may bigat sa kanyang mga balikat. Matapos ang pagpapaalis, naiwan si Mang Berto kasama ang kanyang pamilya at mga trabahador na nagtataka at nag-aalala sa mga pangyayari. Si Aling Marta, na palaging nagsisilbing kanyang suporta ay lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Berto, mahirap ang desisyong iyon, pero tama ang ginawa mo. Mahalaga na maprotektahan natin ang ating kabuhayan. Oo Marta, pero paano tayo makakasiguro na hindi na ito muling mangyayari? Paano kung may iba pa akong pinagkakatiwalaan na magtaksil din? Tanong ni Mang Berto, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa sa atin yan kung paano tayo magiging mapagmatsyag at mas maingat sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan natin. Hindi natin maaaring hulaan ang bawat kilos ng tao, pero maaari tayong matuto mula sa mga pangyayaring ito, sagot ni Aling Marta, pilit pinapagaan ang bigat sa dibdib ng kanyang asawa. Nagtipon ng buong pamilya, kasama ang mga trabahador, upang mag-usap at magplano ng mga hakbang upang maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Nagpasya silang magtakda ng mas istrikto na mga patakaran sa seguridad at regular na mga pag-check sa palaisdaan. Ang gabi ng pagpapaalis ni Mang Sol ay naging isang mahalagang aral para kay Mang Berto. Ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging mas mapanuri at maingat sa pagpili ng mga taong pagtitiwalaan, hindi lamang para sa kanyang kapakanan kundi para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at ng kanyang kabuhayan. Matapos ang masakit na insidente kay Mang Sol, nagpasya si Mang Berto na ituon ang kanyang lakas sa muling pagpapasigla ng kanyang palaisdaan. Sa pagsisimula ng bagong kabanata, bumili siya ng mga bagong fingerlings ng tilapia at masigasig na sinimulan ang proseso ng rehabilitasyon ng nasirang fish pond. Isang umaga, habang magkasamang inilalagay ni Mang Berto at ng kanyang anak na si Boyet ang mga bagong fingerlings sa palaisdaan, makikitang may ngiti sa kanilang mga labi. Boyet, tingnan mo ang mga maliliit na isda, puno ng buhay at sigla. Ito ang simbolo ng ating bagong simula, sabi ni Mang Berto, puno ng pag-asa. Opo tay, nakakatuwa pong makitang muli silang lumangoy ng malaya. Sana po ay tuluyan ng umunlad ang palaisdaan ng walang mga problema, tugon ni Boyet. Ang kanyang tinig ay may bahid ng kasiyahan at pag-asang makabawi sa mga pagsubok na kanilang naranasan. Habang nag-aalaga ng mga bagong isda, nagbahagi si Mang Berto ng mahahalagang aral sa kanyang anak. Alam mo Boyet, hindi lang ito tungkol sa pagpapalaki ng isda. Ito rin ay tungkol sa pag-aaral kung paano makabangon mula sa mga pagsubok. Minsan, kailangan nating harapin ang mga mahihirap na sitwasyon para mas lalo tayong maging matatag at matuto. Tama po kayo tay, nakita ko po kung paano ninyo hinarap ang problema kay Mang Sol. Natutunan ko po na kahit mahirap, kailangan nating gumawa ng tama para sa ikabubuti ng lahat, sagot ni Boyet, habang masusing inoobserbahan ang kilos ng mga fingerlings. Samantala, si Aling Marta ay abala sa paghahanda ng merienda para sa mga trabahador. Sa kusina, nakikipagkwentuhan siya kay Nena. Nena, napakahalaga ng pagkakaroon ng matatag na pamilya lalo na sa mga panahong may krisis. Ang iyong ama ay nagpakita ng katatagan na sana'y magbigay inspirasyon din sa iyo at sa iyong kapatid. Opo Nay, hanga po ako kay tatay. Gusto ko rin pong maging matatag at kapaki-pakinabang sa pamilya at sa komunidad, tugon ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon at paghanga sa kanyang ama. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang sigla ng palaisdaan. Ang mga bagong tilapia ay lumalaki ng malusog at aktibo, at nagsimulang bumuti ang produksyon. Ang mga kapitbahay ay muli ring sumuporta kay Mang Berto, lalo na nang makita nila ang kanyang dedikasyon sa pagbangon at pagpapabuti ng kanyang palaisdaan. Isang gabi, habang nakaupo ang pamilya sa sofa, pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, nagpapasalamat si Mang Berto sa panibagong pagkakataon. Marta, mga anak, salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Sa inyong tulong, naramdaman kong kaya nating lampasan ng anumang pagsubok. Kami rin po tay, nagpapasalamat kami sa inyong pagiging mabuting halimbawa. Ipinakita ninyo sa amin ang kahalagahan ng pagiging matatag at matapat, sabi ni Linda, na ngayon ay naghahanda na ring tumulong sa pag-aalaga ng palaisdaan. Sa gabing iyon, puno ng pasasalamat at pag-asa ang puso ng bawat isa sa kanila,
naalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman kundi sa katatagan ng loob at sa pagsasama-sama bilang isang pamilya. Dahil sa mahiwagang feeds na regalo mula kay Ginhawa, ang tilapia sa palaisdaan ni Mang Berto ay lumaki ng mabilis at malusog. Nang dumating ang panahon ng anihan, namangha si Mang Berto at ang kanyang asawa na si Aling Marta sa dami at laki ng mga isda. Napagtanto nilang higit sa kanilang pangangailangan ng kanilang ani, kaya't napagpasyahan nilang magbahagi ng kanilang sobrang tilapia sa mga kapitbahay at kaibigan. Isang maaraw na umaga, inanyayahan ni Mang Berto ang kanyang mga kapitbahay na pumunta sa kanilang bahay para sa isang munting salo-salo at pamamahagi ng isda. Habang inihahanda ni Aling Marta ang iba pang mga putahe, abala si Mang Berto sa paghahanda ng mga tilapia na ipapamahagi para sa kanilang mga bisita. Maraming salamat Mang Berto, talaga namang napakalaking tulong nito sa amin, sabi ni Aling Carlota, isa sa mga unang dumating, habang kanyang tinitignan ang mga malalaking tilapia. Hindi mo lang alam kung gaano karami ang aming pasasalamat, dagdag ni Mang John, na bitbit ang kanyang malaking palanggana para sa mga isdang kanyang iuwi. Sa hirap ng buhay ngayon, napakalaking bagay nito sa aking pamilya. Nagpatuloy ang araw sa masayang kwentuhan at tawanan. Dama ni Mang Berto at Aling Marta ang kasiyahan sa pagtulong sa kanilang kapwa. Naging okasyon din ito para magkita-kita ang mga kapitbahay at magpalitan ng mga kwento at karanasan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumapit si Aling Dina, ang barangay health worker, kay Mang Berto dala ang isang malaking basket. Salamat Mang Berto. Nako, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki at katatabang tilapia. Sigurado akong magiging hit ito sa aming mesa. Totoo yan Aling Dina, sagot ni Mang Berto, at naniniwala kami ni Marta na ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Mas magaan sa pakiramdam na natutulungan namin ang aming mga kapitbahay. Habang papalubog ang araw, puno ng pasasalamat at magandang damdamin ang puso ni Mang Berto at ng kanyang pamilya. Ang simpleng gawain ng pagbabahagi ay hindi lamang nagdulot ng tulong sa kanilang mga kapitbahay, kundi nagpaigting din ng kanilang ugnayan sa komunidad. Ang kanilang palaisdaan, na minsan nang dumanas ng pagsubok sa pagtataksil ng isang kaibigan, ngayon ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa kanilang maliit na bayan. Sa paglipas ng panahon, patuloy na sumikat ang palaisdaan ni Mang Berto sa tulong ng mahiwagang feeds. Mula sa isang maliit na palaisdaan, lumawak ito ng husto hanggang sa umabot na sa 40 ektarya, na naging pinakamalaking palaisdaan sa kanilang probinsya. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nakilala sa dami ng ani kundi pati na rin sa kalidad ng mga isdang tilapia na kanyang pinalalaki. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Mang Berto. Bukas ang kanyang tahanan sa sinumang nangangailangan ng tulong, at itinuturing niyang mahalagang bahagi ng kanyang misyon ang patuloy na pagtulong sa kanyang kapwa. Isang hapon, habang si Mang Berto at ang kanyang asawang si Aling Marta ay nagpaplano para sa nalalapit na anihan, dinala nila ang usapan tungkol sa kanilang tradisyon ng pagbabahagi. Marta, malapit na naman ang anihan. Plano ko ulit mamigay ng parte ng ating ani sa mga kapitbahay at sa ating simbahan. Ano sa tingin mo? Tanong ni Mang Berto habang inaayos ang mga dokumento sa mesa nila. Tama yan, Berto. Alam mo naman, isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo pinagpala. Hindi lang tayo basta nagtatanim at nag-aani, nagbabahagi rin tayo ng biyaya, sagot ni Aling Marta, na may ngiti sa kanyang labi. Habang papalapit ang araw ng anihan, inimbitahan ni Mang Berto ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang trabahador para sa isang maliit na pagpupulong. Kasama rito si Mang Noli, na naging tapat niyang kasama mula pa noong mga panahon ng pagsubok. Mang Noli, Mang John, gusto ko sana kayong makasama sa pagpaplano ng ating pamamahagi. Mahalaga ang inyong mga ideya kung paano natin mas mapapabuti ang ating tradisyon ng pagbabahagi, ani Mang Berto sa dalawa. Tuwang-tuwa ako Mang Berto, na bahagi ako ng ganitong klaseng operasyon. Ibang-iba ito sa mga nakaraan kong trabaho. Dito, ramdam mo ang diwa ng komunidad, sagot ni Mang Noli, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kanyang sinseridad. Mang Berto, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Masaya po ako na nakakatulong tayo hindi lang sa ating pamilya, kundi sa buong komunidad. Nakakataba po ng puso kapag nakikita ko ang mga ngiti ng ating mga kapitbahay sa tuwing may dala tayong tulong, dagdag ni Mang John, na halatang mayroong pagmamalaki sa kanilang ginagawa.
Sa araw ng anihan, maaga pa lang ay abala na ang buong pamilya at ang mga trabahador sa paghahanda. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawain, mula sa paghahango ng mga tilapia hanggang sa pag-aayos ng mga ito sa mga lalagyan. Habang namimigay ng mga isda, hindi mapigilan ni Mang Berto ang maging emosyonal. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta. Sana'y magsilbing inspirasyon ang ating ginagawa hindi lang sa ating komunidad kundi pati na rin sa iba pang mga magsasaka na magbahagi ng kanilang mga biyaya, sabi niya sa mga tao na masayang tumatanggap ng kanilang bahagi. Ang bawat pasasalamat na natanggap ni Mang Berto ay lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa dami ng kanyang ani, kundi sa dami rin ng buhay na kanyang naaapektuhan at napapabuti. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang palaisdaan ni Mang Berto ay hindi lamang isang lugar ng kabuhayan kundi isang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa para sa buong komunidad. Isang tahimik na gabi, sa labas ng kanilang malaking tahanan, nakaupo si Mang Berto, Aling Marta, at ang kanilang mga anak na sila Nena, Boyet, at Linda sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang hangin ay malamig at sariwa, at tinatanaw nila ang malawak na palaisdaan na ngayon ay lumago na ng hindi kapani-paniwala. Talagang malayo na ang narating natin, panimula ni Mang Berto, ang kanyang tinig ay puno ng pagmumuni-muni. Dati-rati, maliit lang ang ating palaisdaan, ngayon hindi naabot tanaw kung gaano ito kalawak. Tama ka Berto, parang kailan lang, nag-aalala tayo kung sapat ba ang ating kita mula sa palaisdaan para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, sagot ni Aling Marta, habang nakatingin sa kumikislap na tubig sa palaisdaan. Biglang dumating si Ginhawa, ang matalik na kaibigan ni Mang Berto na bihirang-bihira nilang makita. Nakakatuwa talaga ang inyong tagumpay Berto. Nakakabilib ang paglago ng inyong palaisdaan, bati ni Ginhawa, may ngiti sa kanyang mukha. Salamat Ginhawa, kung hindi dahil sa iyo at sa iyong mahiwagang feeds, hindi namin mararating ang ganitong tagumpay, malugod na pasasalamat ni Mang Berto. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Mang Berto at ng kanyang pamilya ang mga pagsubok at tagumpay na kanilang naranasan sa pagpapalawak ng palaisdaan. Minsan talaga, kailangan mo ng kaunting mahika para magbago ang takbo ng buhay mo, sabi ni Boyet, na may halong paghanga at pasasalamat sa kanilang bisita. Oo at ang mahalaga ay naibahagi natin ang biyayang ito sa ating kapwa. Hindi lamang tayo ang umasenso, kundi pati na rin ang ating mga kapitbahay at kaibigan, dagdag ni Nena, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa damdamin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagpasya si Mang Berto at Boyet na kumuha ng ilang tilapia mula sa palaisdaan. Maingat nilang inihaw ito, ang bawat isa sa kanila ay tumulong sa paghahanda ng hapunan. Habang inihahain ang inihaw na tilapia, naupo silang lahat sa paligid ng maliit na mesa sa labas. Ang simoy ng hangin ay dala ang halimuyak ng inihaw na isda, at ang lahat ay nakatutok sa kanilang hain. Ang sarap ng tilapia, puri ni Ginhawa habang tinitikman ang isda, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tunay na kasiyahan. Ibang-iba talaga kapag sariwa at alam mong may mahiwagang sangkap. Oo Ginhawa, salamat ulit sa'yo. Hindi lang ito basta pagkain, kundi simbolo rin ito ng ating pagkakaibigan at pagtutulungan, sabi ni Mang Berto, puno ng pasasalamat. Habang kumakain, puno ng tawanan at kwentuhan ang kanilang munting salo-salo. Ang gabi ay hindi lamang isang ordinaryong hapunan kundi isang pagdiriwang ng kanilang pagsasama-sama, pagbabahagi ng biyaya, at pasasalamat sa mga naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, naramdaman nila ang tunay na diwa ng pagkakaisa, na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagsasama at suporta ng bawat isa ang tunay na nagbibigay lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Ang gabi ay nagtapos sa matamis na ngiti at malalim na pasasalamat sa bawat puso, tanda ng kanilang mga pinagsamahan at mga pangarap para sa hinaharap.